6:30 nung lumabas kami ng ospital. Dito nga kami dumiretso sa may festival. Pagkalabas kasi ng emergency room ng Asian Hospital, dito na rin talaga yung tuloy sa may festival. Hindi na rin pati ako makakapunta ng Bikutan, kaya yung nanay ko nagyaya nga kumain kami. Nadaanan nga namin tong resto na to. Italian restaurant nga to. Yung pangalan ng resto is Morning After. Dito to banda sa may second floor ng festival, malapit sa may landmark. Dito na nga kami pumasok kasi gusto rin namin matikman yung mga pagkain dito. Doon kasi sa kabila, especially doon sa may ground floor ng mall na to, halos nakainan na rin talaga lahat namin. Kung ang nanay ko mahilig talaga to sa kain, talagang nag-e-explore din to ng pagkain. Pare-parehas nga kaming mga magkakapatid, talagang mahilig talaga kaming kumain. More on pasta nga yung pagkain nila dito. Meron pa ngang toast bread with garlic, carbonara with basil yung napili namin. Meron pa nga tong kasama at eto lang muna yung una nilang sinerve. Sabi ko nga sa nanay ko, nay, baka hindi mo magustuhan kasi nga may basil to. Kasi ako before nung unang tikim ko nung nasa Japan pa nga ako nito, talagang hindi ko talaga nagugustuhan yung pagkain may basil. Kaya lang syempre dahil tumagal nga ako sa Japan ng 5 taon. At kapag kumain ka nga sa mga resto and kung pasta yung pinili mo, asahan mo na talaga na may basil na kasama yun. Kaya nakasanayan ko na rin talaga na kumain ng ganito. So yun nga, may naalala nga ako sa mga pagkain ganito. Yung ka-close ko dun sa Japan na si Hilda. Hindi mo talaga siya mapakain ng ganito. Talagang kahit magutom siya, hindi siya kakain. Kasi nga hindi niya nagugustuhan yung lasa nga. So yun nga, nasa Europe na siya and hindi ko rin alam kung kumakain na din ba siya ng mga ganito. Tinanong ko nga yung nanay ko kung gusto niya yung lasa, nagustuhan naman niya. So, kasing mga huling araw may hilig din magiinom ng mga herbal yung nanay ko. Kaya baliwala na rin talaga sa kanya yung mga ganitong lasa kasi nga nagiging vegetarian na rin siya. Yung nanay ko nga habang tumatanda talagang nagiging concern yan sa pagkain niya. Lalo na nga sa pagkain ng mga matataba. Gusto nga niya na laging physically fit nga siya pagdating sa pagkain. Sarap na sarap nga ako dito sa may toast bread nila. Isa nga to sa mga favorite kong pagkain. Yung nanay ko enjoy na enjoy din naman siya sa kinakain niya. Hindi pa nga dumadating yung mga kasamahan nitong pagkain na to pero busog na ako. Group meals nga yung pinili namin kaya tingin ko kasya to sa pang-4 na tao. Maya-maya nga dumating na yung isa pang kasamahan nito. Sweet and spicy squid nga yung isang kasama and then yung isa naman fish fillet. Meron pa nga kasamang shrimp na punong-puno rin ng basil. Nung nakita ko nga na sinerve na parang nabusog lalo ako kasi nga ang dami niya at talagang hindi namin mauubos to ni nanay. Tinikman ko na nga yung squid kasi natakam din ako nung nakita ko siya. So yun, tamang-tama lang naman yung anghang. Kahit bata pwede siyang kainin. And yun nga, nasarapan din ako sa lasa niya. Yung nanay ko naman, yung fish fillet agad yung kinain niya. Pero the best pa rin yung fish fillet ng Classic Savory kasi ang sarap talaga nun. Hindi ko rin nga malimutan yung lasa niya. Nakatatlong squid din ako. Yung nanay ko parang nakaisa lang siya kasi mas kinain niya talaga yung shrimp. Pati na din nga yung fish fillet kasi yun nga yung nagustuhan niya. As usual, hindi namin naubos kasi nga kaming dalawa ni nanay, takaw tingin lang din kami. Pero nabusog naman kami talaga ng sobra. Pina-take out na nga lang nga namin yung natira namin kasi sayang naman dahil nga ang dami pa kung iiwan lang din namin. After nga nagbayad na rin kami and tumayo talaga kaming busog na busog. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!